Kapatid, magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hangganan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung unang-una, ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po'y ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Sa aking abang dalangin, Diyos ko, ako'y iyong dinggin. Ang pagsamo ko't pagdaing ay mangyaring iyong dinggin. Kaligtas ay aking hiling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tampok sa Ebanghelyo, ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng kaparian. At sa tulong ng banal na Espiritu, patuloy nawa nilang pangalagaan ang banal na tradisyon ng simbahan laban sa mga makamundong ideolohiya. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami ay magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantipalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Aleluya, aleluya.
Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot siya o sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias o kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. At sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubulinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanggang sa puntong ito ng Ebanghelyo, ang laging pinapangaral ng Panginoon ay tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Yung siya ay ating makapiling sa kung saan man siya naroroon. So lahat ng mga turo niya ay tungkol doon. Subalit dumating sa puntong ito, dito sa Ebanghelyo natin, dahil siya ngayon ay papasok na sa Jerusalem at mamamatay, nag-iba na yung focus ng kanyang pagtuturo. Ngayon, ibinubunyag na niya ni Jesus ang kanyang sarili. Diba? Kanya nang ibinubunyag ang kanyang sarili na siya ang isinugo ng Diyos na tagapagligtas. Siya yung Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Yung Christ, hindi yun apelyido ni Jesus, no? Kasi Jesus Christ, akala natin apelyido. Hindi po. Christ means the anointed, the one chosen, the Messiah. Yan. So siya yung pinangako ng Diyos para ipadala sa atin. Kung kaya't tinanong niya yung mga apostoles, kasi he has to know how he has been coming across. Ano bang mga sinasabi ng tao tungkol sa akin? Concerned si Jesus kung tama yung pagkakakilala sa Kanya. At lumabas doon na inihahalin tulad lang siya sa ibang mga propeta. Pero, binigyan ng grasya ng Diyos si Pedro para sabihin kung sino siya talaga. Diba? Siya ang Kristo. You're the Christ, sabi ni Pedro. And, siya yung magiging tagapagligtas. So at this point, Jesus revealed Himself. But more than that, hindi lang niya binunyag yung sarili niya, ibinunyag din ang plano. At ano yung plano? Na si Pedro ang mamumuno, ang mangunguna sa mga apostoles para lahat ng ipinangaral ni Jesus, lahat ng kanyang mga itinuro, lahat ng mga makakatulong para sa kaligtasan ng tao ay maibahagi. At yan ang naging papel ng mga apostoles. And yun yung sinasabi natin ngayon, tinatawag natin ngayon na simbahan.
Ang simbahan ay hindi lang yung gusali. Ang simbahan ay hindi lang yung Santo Papa, mga obispo at mga pari. Ang simbahan ay tayong lahat na binyagan. Dahil yung pananagutan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay nakaatang lahat sa atin. Nung tayo'y bininyagan, lahat tayo ay binigyan ng ganong pananagutan. And so it's wrong to always refer to the bishops as the church, or the priest as the church, or the pope as the church. Yang simbahan na yan, di ba? Minsan pagka nagsasalita, yang simbahan, kasama ka dun eh. Kasama ka dun sa simbahan. Tayo po ang simbahan. Maybe if you want to talk about the bishops, the priests, or the pope, yung pope na yan, yung bishop na yan, then, that's how to address them. But going back, so, yun yung plano ni Jesus. Kasi nga, pag alis niya, kailangan ituloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At anong misyon ni Pedro at ng mga apostoles? Anong misyon ng simbahan? Upang ipalaganap ang mabuting balita. Na ikalat at ibahagi ang itinuro ni Jesus. Yan ngayon ang misyon ng simbahan. Maganda siguro pag-usapan, no? Yung palagi na lang issue na bakit daw nakikialam ang simbahan sa Estado. At sinasabi doon yung prinsipyo ng separation of church and state. Alam nyo, last week, kaming mga pare ay may nakausap na isang huwes ng Korte Suprema. Sabi namin, pakipaliwanag nga ho talaga itong separation of church and state. At yun, pinaliwanag niya. No? Anong lumabas doon? Walang sinasabi sa konstitusyon na pinagbabawalan ang simbahan na magsalita. Nothing. There was none. Ang sinasabi lang nung prinsipyong yon ay hindi pwedeng pumili ng isang relihiyon ang bansa. Hindi pwedeng paboran ng bansa ang anumang reliyon. Yun lang ho ang sinasabi. But its religion has freedom to speak, especially the church. Sinabi ho niya yan. Kailangan ng Estado ang simbahan. Kapag wala ang simbahan, kahit kayo mismo, ano kayang mangyayari sa bansa natin? Kapag walang nagsasalita, walang nagpapahayag ng turo ng Panginoong Hesus tungkol sa buhay, tungkol sa mga relasyon, tungkol sa mga bagay-bagay. Diba? Dahil tayo nananampalataya, yan ay ating ipinahahayag. Pinahahayag natin yan hindi dahil yan ay sarili nating opinyon, kundi dahil yan ang ating pananampalataya. Kasi ang nagtatag naman ng simbahan ay hindi tao. Hindi naman tayo nagtatag nito eh. Sabi nga natin kanina pa, ang nagtatag ay ang Panginoong Hesus. Pero ipinagkatiwala niya ito sa mga tao. At alam natin na ang tao ay may pagkukulang. We're not perfect, we're not saints, we're not holy. In that sense, ang simbahan ay banal at makasalanan. Makasalanan dahil sa atin bilang tao. Pero banal dahil ito'y tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hinihikayat tayo bilang mga miyembro ng simbahan na magpatuloy magpahayag ng ating pananampalataya. Yan ang ating katungkulan. Yan yung ibinigay na ipinasa kay Pedro hanggang sa atin ngayon. At hindi tayo dapat tumatahimik na lamang o walang ginagawa kapag merong mga violations na nangyayari na laban sa ating pananampalataya. Di ba? Parang hindi tayo nagiging Kristiyano kapag may pinapatay at tumatahimik na lang tayo. Hindi tayo nagiging Kristiyano kapag may nagnanakaw at tumatahimik na lang tayo. Hindi tayo nagiging Kristiyano kapag may mga nangangalunya o mga kung anumang mga relasyon na hindi angkop. Kung tatahimik na lang tayo. It's against our faith, remember? This is not about politics. It's not even about this president. It is about our faith and belief. If we believe that something is sinful,
then we must be ready to proclaim. Yan ang simbahan. Yan ang inaasahan sa atin ng Panginoong Yesus, na sana ating pinananagutan, ating pinangangatawanan. Huwag lang natin ituro yung Papa. At trabaho ng Papa yan. Trabaho ng Obispo yan. Trabaho ng mga pari yan. Hirap naman sa inyo, kami lagi ang sinusugod nyo ng sinusugo eh. Sinusubo nyo lang kami. Ano? Pero sana, yung mga laiko, kayo, may kakayanan naman kayong di ba? Magsulong ng pananampalataya. In fact, mas maganda kung kayo, di ba? Kung ang mga laiko ang magsusulong at mangunguna para hindi makulayan. All of this is because of our faith. Dahil sa ating pananampalataya. So, yun yung simbahan. At ito yung inaasahan ng Panginoon sa atin. But, let us not be derailed or duped o maloko na ang layunin lang natin ay para dito. No. Our aim, our purpose is not just to have a good life on earth. In fact, we should be willing to give up this life for a better life. So, ang layunin natin ay eventually makasama ang Panginoon. Ang layunin natin ay buhay na walang hanggan. Ang layunin natin ay kaligtasan. You see? Kaligtasan yon. Kaligtasan ang nagpapalaganap ng mabuting balita. Kaligtasan ang nagtatanggol sa pananampalataya. Kaligtasan ang nagmamalasakit, ang nagsasalita para ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. At tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pagkakaisa. Idalangin natin sa Diyos Ama ang mga naglilingkod bilang mga pastol sa ating simbahan. Dumalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono na maging gabay ng sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral at moralidad na naaayon sa banal na tradisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawang labanan ng mga pinuno ng ating pamayanan ang kapangyarihang nagdudulot ng dahas, pagkakabahabahagi, kawalan ng hustisya at kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makita nawa sa gawa ng mga katekista, guro at mag-aaral ang magandang asal na kanilang itinuturo at natututunan upang madama si Kristo bilang batong saligan at haliging kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapukaw nawa ng mabuting balita ni Jesus ang damdamin ng mga lider na kasama sa usaping ekumenismo at dialogo sa pamamagitan ng mga relihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng walang hanggang sigla at buhay ang mga kapatid nating pumanaw sa piling ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan.
Panginoon, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalataya at hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Salamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Ang halaman ay namunga at may pagkaing nakuha. Ubas na dulot ay sigla, pawang bigay ng Diyos Ama, upang tayo'y lumigaya. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ng Oratio Imperatam laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo na ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, pagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.